Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pan-upload. Kapwa nagulat ang dalawang lalaki sa biglang pagbukas ng pinto. Hindi na nagtaka si Chase nang makita ang maliit na bulto ni Abby na nakatayo roon. Hindi ka ba marunong kumatok? Nasa gitna kami ng meeting. Napatayo siya. Sinong niloko mo? Pwede ba Chase, wag mo naman akong paglaruan? Asik nito. Lumapit ito sa kanya at tumingala. Ni hindi man lang ito na-intimidate ng taas niya. Ni hindi pa ito umabot sa balikat niya. Dahan-dahan ka sa pagsasalita, Miss Malyari. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa ko sa mga babaeng matatalas ang dila. At dapat akong matakot, ganun ba? Sarcastic itong tumawa. Bilib siya sa tapang nito. She did not even falter. Really, Chase? Ngayon ako naniniwala sa lola mo. Masahol ka pa sa isang extortionist. What? Narinig niyang tumikhim si Calvin. Nasisense na nito marahil ang imminent clash nila. At hindi nga ito nagkamali dahil nangangati na ang kanyang palad na turuan ng leksyon ang dalaga. Alam mo kung bakit ako narito, Charles Sebastian. And whether you like it or not, gagawin ko ang trabaho ko. Kasi hodang tumayo lang ako dito sa labas ng opisina mo. If you think you can get rid of me easily sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga tauhan mong pahirapan ako, then nagkakamali ka. I won't resign. Ang lola mo lang din ang makapagpalis sa akin. Now, kung hindi ka makatiis, kayong dalawa ang mag-usap. Hindi malaman ni Chase kung anong banal na espiritu ang sumapi sa kanya. Dahil sa halip na magatungan ng galit niya, ay kisap mata iyong naglaho. Hindi na niya pansin ang panduduro ni Abby sa mukha niya. Wala na rin siyang pakialam sa pagtatalak nito. Mas kaya-aya kasing tingnan ang pagkislap ng galit nitong mga mata. Pati na rin ang pamumula na magkabilang pisngi nito, ang pagbukas at pagsara ng maliit nitong bibig at ang pagtaas pa ba ng dibdib nito. Ang akala mo ba gusto ko ang trabahong ito? Hoy magaling na lalaki, para sabihin ko sa'yo, if I had a choice, hindi ko tatanggapin ang trabahong ito kahit pamilyon ang ibayad sa akin ng lola mo. Mas nanaisin ko pang alagaan ang isang mentally impaired 4 years old kaysa isang walang utak at walang pusong katulad mo. Tulala pa rin siyang nakatitig sa dalaga. Ano, natahimik ka? Bakit hindi ka magsalita? Narinig niyang hamon nito. Noon siya nagising sa panandaliang trance. May tapang ka rin pala, Aniya. May kalahating ngiti sa mga labi. Ang sarap mo sigurong paamuin. Ikaw lang naman ang mahilig mang underestimate ng tao. Akala mo kasi, porket makapangyarihan ka, kaya mo nang bilugin ang ulo ng lahat. Well, sorry to disappoint you, mister. Dahil hindi ako katulad ng ibang nauto mo na. You will never have me eating from your palm. Isaksak mo yan dyan sa makitid mong utak. Kulang na lang ay bumuon ang hintuturo nito sa kaduduro sa dibdib niya. Kaagad siyang tinalikuran ni Abby at lumabas ng silid. Lumikha ng malakas na ingay ang paghiri nito pasara sa pinto. Nang mawala ang dalaga ay nagkatingin na lang silang dalawa ni Calvin. Neither could even utter a word. Galit na lumabas si Abby mula sa opisina ni Chase. 10 pares na mga mata ang nakatingin sa kanya. Kung sa ibang pagkakataon, hihilingin niyang lamunin siya ng lupa dahil sa hiya. Pero dahil gumagana pa ang adrenaline rush sa kanyang dugo, pasimple lang niyang inayos ang blouse at taas noong iniwan ang mga tao nakatanga pa rin sa pintong nilabasan niya. Pagbaba sa lobby, isinalubong kaagad siya ni Francesca. Miss Malyari, okay ka lang ba? Anong nangyari? Bakit pulang-pula ka? Sunod-sunod na tanong nito. Tinitigan niya ito ng may ilang segundo bago sinabing, Oh my God! Nanghihinang napaupo siya sa rattan chairs na malapit sa kanya. Inaway ko siya. Nakipag-away ako. Ha? Nakipag-away ako kay Chase. Alam niya kung bakit di maipinta ang reaksyon ni Cheska. Wala kasi sa itsura niya na natakot siya sa ginawa. Sa halip,
Tuwang-tuwa pa siya na parang napakalaking achievement na sa kanya na awayin ang binata. At hindi pa siya nakatiis. Binirahan pa niya ng tawa kaya lalong nalito ang kaharap niya. Naku, pasensya ka na, Francesca. Masaya lang kasi talaga ako. Masaya ka dahil nakipag-away ka kay Boss Chase? Oo. And would you believe na first time ko makipag-away? Ang tingin siguro nito sa kanya ay may tililing na siya sa utak. Okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Pero, inaway mo ba talaga si boss? Oo. At dapat lang talaga sa kanya yung mga sinabi ko. Serves him right. That insensitive, bull-headed pig. Nahuli niya ang pangiwi ni Cheska. Ako nga pala si Abby. Pasensya ka na kanina ha. Ang akala ko talaga. Okay lang yun. Sinadya talaga ni Chase yun para inisin ako. Bakit ka naman niya iinisin? Hindi kasi niya gustong narito ako, pero wala siyang magagawa dahil ito ang trabahong binigay sa akin ng lola niya. Napakagat labi ito. Huwag kang magagalit ha, pero ano ko ba talaga ni Boss Chase? Tumingin siya rito, sabay ngiti ng malapad. Yaya niya ako. Napatanga ito sa narinig. Yaya? I can't believe it. Kaya palugano na lang ang gusto niyang mangyari. Exactly. Pero malas lang niya dahil walang epekto sa akin ng pambubuli niya. Sabay silang nagtawanan. Magaan ang loob ni Abby sa bagong kakilala. Hindi kasi ito snob katulad ng ibang corporate woman. At mukha rin itong matalino. Nakapagtatakang nagtsatsaga ito sa pagiging receptionist. Gayong sa opinion niya ay masyado itong overqualified sa posisyon na iyon. At hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang lungkot sa mga mata nito na hindi nito magawang itago kahit tumatawa. Pupusta siyang may tinatago itong sekreto. But that was not her concern anymore. Sandaling naputol ang tawanan nila nang may pumasok na customer. She watched as Francesca expertly described every piece of furniture on display. Halatang satisfied ang ginang sa pagpapaliwanag nito. At interesado ito sa isang wicker furniture living room set na almost 100,000 pesos ang halaga. She gave Cheska a thumbs up nang insenyas nito sa kanya na bibilhin nga ng ginang ang naturang furniture. Matapos maiayos ang lahat ng papeles ng nangyaring sales, ay muli siyang nagkaroon ng oras para makapagkwentuhan. Nalaman ni Abby na ang Villanueva Native Crops ay hindi kasama sa grupo ng kumpanyang pag-aari ng pamilya. Si Chase ang nagpundar at sole owner ng negosyo, at ito rin ang designer ng mga native crafts and furnitures. Kaya pala malakas ang loob nitong labanan ng gusto ng abuela. He can survive lavishly even without the Villanueva fortune. Nalaman pa niya mula kay Cheska na napasok na ng mga ito ang Asian market at nagsisimula na ring makilala sa US at North America. Somehow, hindi na nagtaka si Abby. Kahit siya may humanga na sa mga nakita niyang disenyo na halos lahat ay yari sa yantok, kawayan at tabaka. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang paghangang biglang umusbong sa kanyang puso. Hindi naman pala ito responsable gaya ng iniisip niya. This company alone spoke of his hidden side. Maybe a softer and a gentler side. Kung sa bagay, marami pa nga siyang hindi nalalaman tungkol sa binata. Ang alam lang niya ay kung ano ang sinabi sa kanya ng lola nito. And she hadn't made a very impressive pictures of Dulce's grandson based on her words. Baka nga masyado siyang nagpapadalos-dalos sa paghuhusga. Maybe she went over the line nang sugurin niya ito kanina. No, iba naman yun, she reasoned. But the thought that one of her perception of him was not true oddly made her smile. Nang hapong iyon ay wala silang imika ni Chase habang sakay ng kotse nito pauwi. Pinagpasalamat niyang wala ito sa mood na kumprontahin siya. Wala na rin siyang lakas para makipag-away. Pagdating nila sa mansyon ay nagkulong kaagad ito sa kwarto at nagpahatid na lang ng pagkain sa isang katulong. Siya ay kasalo ng lolo nito sa hapunan na wala namang pakialam na wala sa hapagkainan ng apo. She shook her head in disbelief. Anong klaseng relasyon ba mayroon ang dalawang ito? May problema ba, Abigail? Ho?
Umiiling ka. May problema ka ba? May ginawa bang masama sa iyo si Chase? Naku, hindi po. Wala pong problema. May naalala lang ako kaya po ako napailing. Nagtaas lang ito ng kilay at itinuloy ang pagkain. Abby try hard not to choke. Pagkatapos ng hapunan ay inaya siya ng biyuda sa library. Umupo siya sa visitor's chairs na nasa harap ng mesa nito. Nilabas nito ang isang cheque sa drawer at ibinigay sa kanya. Iyan na ang salary mo for this month. Maaga kong ibinigay yan dahil I have to leave for Brisbane the day after tomorrow. Aalis po kayo? Yes, isang buwan akong mawawala dahil sa isang business venture. Si Florentina na ang bahala sa pagpapatakbo nitong mansyon habang wala ako. Your only responsibility is my grandson. Katulad ng napagkasunduan natin, i-report mo lahat sa akin ang ginagawa niya. Tumango siya bilang pag-acknowledge. Inaasahan ko na during my absence ay susubaybayan mong mabuti si Chase. Keep him out of trouble. Ibibigay ko sa iyo ang personal email address ko para magamit mo sa communication natin. And I will call you from time to time. Para siyang tape recorder na nire-record ang lahat ng sinasabi nito. Matapos masigurong naiintindihan niyang lahat ay pinalabas na siya ni Dulce. Pagod na inihiga ni Abby ang kanyang katawan sa kama nang makapasok ito sa kanyang silid. Day 1 pa lang ay stress na kaagad siya. Naisip niya si Chase, ang kanyang alaga. Siguro kahit basahin niya ang lahat ng libro tungkol sa childcare, wala pa rin makapagtuturo sa kanya kung paano ito pakibagayan. Hindi rin niya alam kung paano ito didisiplinahin. Hindi ito katulad ng isang musmos, kapag pinagalitan niya ay tahimik lang naiiyak sa isang sulok at maghihintay na suyuin niya. Kayang gumanti ng binata at gagawin nito iyon na walang pagdadalawang isip. Kaaway ang turing nito sa kanya. Isang leash sa nakasanay nitong freedom. At kahit naman paano, natatakot din siya rito. Hindi niya alam kung kaya niya, pero maaga pa para sumuko. Malaking kaalwan na sa problema ng kanyang mga magulang, ang checking bukas na bukas din ay ipapadala niya sa mga ito. Yun na lamang ang konsolasyon niya sa sarili at nagsisilbing motivator niya. Ano kaya ang mangyayari sa mansyon habang wala ang biyuda? Matagalan kaya ni Abby ang ugali ng binata? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!